Na-auto-disburse ka ba at gusto mong ibalik yung pera? Ang tanong, pwede nga ba? Imaginein mo to mga ka-reloan. Nag-apply ka lang naman para tingnan kung magkano yung offer sa'yo. Hindi mo pa sigurado kung uutang ka ha. Pagtapos, pag-check mo ng e-wallet mo, boom! May pumasok na agad sa'yo. Hindi mo tuloy alam kung ano yung mararamdaman mo, kung sasaya ka ba o maiiyak ka. Na-auto-disburse ka na pala. Ang tanong mga ka-reloan, pwede mo bang ibalik agad yung pera para ma-cancel yung loan mo? O kapag pumasok ba ang pera, tapos na yung laban at kailangan mo na lang tong harapin. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reloan. Kaya make sure lang mga ka-reloan kung gusto mo ng mga ganitong topic and mga loan application review, make sure lang na nakasubscribe ka na dyan. At disclaimer lang po, hindi po ako advisor ha at hindi rin po ako abogado mga ka-reloan. Ang video po natin na to ay for information lamang at pagbabahagi rin ng aking mga research and ng aking mga experiences. Kung may legal concern ka mga ka-reloan, mas mabuting kumonsulta sa tamang ahensya o abogado. Mga ka-reloan, eto na nga yung unang tanong, bakit ba nangyayari itong auto-disburse na to? Maraming nagugulat kasi akala nila nag-apply pa lang sila, kagaya ko. Tuwing nakaka-encounter ako ng mga bagong loan application at nag-a-apply ako, isa rin talaga ako sa mga nagugulat na, hala, auto-disburse pala to. Akala ko, makikita ko muna yung mga loan terms, yung repayment option, bago tayo dito ma-disbursan or makatanggap ng pera. Pero karaniwan naman sa mga auto-disburse na to ay subject for approval pa rin. Hindi naman ulit sinabi nating auto-disburse ay approve ka na dyan agad. Minsan gusto lang nating makita kung magkano ba yung maa-approve sa atin or kung magkano ba yung may offer, di ba? Lalo na kapag nakakita ka ng ads na ang laki-laki ng ipinapakita nila na posible daw ipahiram sa'yo. Siyempre, gusto mong malaman kung ganun din ba yung ibibigay sa'yo. Pero sa ibang loan application, mga ka-reloan, kapag natapos mo yung sobrang bilis lang na application at click mo na ang confirmation o electronic agreement, pwedeng automatic nang ipadala yung pera. Aray. At may ibang mga users nga din ang nagsasabi na hindi pa nila buong nakikita ang terms at conditions ay naipadala na yung pera. Minsan nangyari din sa akin yan, mga ka-reloan, talaga namang iiyak ka. Kaya mga ka-reloan, mahalaga talaga na basahin muna ang screen bago ka mag-click ng kung ano-ano dyan, or kapag may nakita kang loan application, manood ka muna ng mga reviews or magbasa ka ng mga comments. Siyempre, ang tanong ng lahat mga ka-reloan, pwede bang ibalik yan? Pwede bang ibalik yan agad? Ang sagot mga ka-reloan, depende sa sitwasyon. 2 beses na akong na-auto-disburse at wala talaga ako dong naibalik. Talaga namang binayaran ko yung naging tubo o yung naging interest niya. Nalabag sa loob. Kasi mga ka-reloan, walang batas sa Pilipinas na nagsasabing lahat ng online lending apps ay obligadong tanggapin ang agarang pagbabalik ng pera at automatikong kanselahin ang loan. Iba-iba kasi ang policy ng bawat lending company. Pero kung sa tingin mo ka-reloan ay na-disburse ang loan nang wala kang malinaw na intensyong umutang o may nangyaring pagkakamali, mas mabuting gawin agad itong mga sumusunod. Una, huwag munang galawin yung pera. Kasi kung hindi mo pa nagagalaw yung pera, mas madaling ipakita na gusto mo talagang makancel yung loan. Pangalawa, kontakin agad ang customer service at sabihin mong gusto mong ibalik ng buo yung natanggap mong pera. At syempre, huwag mong kakalimutang humingi ng written confirmation or ng email kung paano yung tamang proseso. At pangatlo, mga ka-reloan, mag-save ka ng ebidensya. So, kailangan kada kilos mo dito sana ay naka-screenshot ka ng naka-screenshot. Screenshot ng transaction, screenshot ng chat, email, reference number, lahat ng pwedeng maging patunay. At pangatlo mga ka-reloan, ano ang sinasabi ng batas? Sa Civil Code ng Pilipinas, may prinsipyo na ang kontrata ay nangangailangan ng consent ng magkabilang panig. Mayroon ding konseptong nagsasabing kapag may perang naibigay dahil sa pagkakamali, maaari itong isauli. Pero tandaan, kung nakapagbigay ka na ng electronic consent, o pumayag ka na sa loan agreement, maaaring ituring na ng lender na valid na ang kontrata. Kaya mga ka-reloan, napakahalaga
ng mga screenshot at timeline ng pangyayari. Mga ka-reload, kung naniniwala kang may mali sa proseso, maaari kang magsampa ng reklamo sa tamang ahensya tulad ng SEC or ng SEC kung ang issue ay may kinalaman sa lending company. At mga ka-reload, eto naman yung tandaan ninyo na huwag gagawin. Kasi may mga nag-aakala na kapag ibinalik lang nila yung pera sa parehong account, automatic nang cancel yung loan. Hindi palaging ganon. Kung walang instruction galing sa lender, baka hindi nila ma-record ng tama yung payment. Kaya siguraduhin muna na may written agreement bago magsagawa ng anumang pagbabalik ng pera. At huwag kayong naniniwala sa mga ibinibigay lang na e-wallet kung saan nyo isasend yung pera. Dapat doon din mismo sa application na yun. Kasi alam nyo na maraming mga scammer ngayon. At syempre mga ka-reload, huwag ding baliwalain yung loan kasi marami sa mga yan na nag-auto-disburse, mga nanghaharas pa kapag hindi mo sila agad nabayaran, namamahiya. Mas mabuting makipag-ugnayan agad kesa mas lumaki yung problema. Kaya mga ka-reload, kung sakaling ma-auto-disburse ka, kahit hindi mo pa naman sigurado kung uutang ka, huwag ka munang mag-panic. Syempre, alamin mo muna yung policy ng lending company. Huwag galawin ng pera kung balak mo itong ibalik. At syempre, itago at ingatan lahat ng ebidensya. Ngayon, mga ka-reload, gusto kong marinig yung mga experience nyo. Na auto-disburse na rin ba kayo? Tinanggap ba ng lending application yung pagbabalik nyo ng pera? O pinatuloy pa rin yung loan? I-comment nyo na dyan sa ibaba para makatulong din tayo sa iba pang viewers. At kung naging successful nga yung pagbabalik ninyo, syempre i-share nyo na din yung mga tamang proseso na ginawa ninyo. Ayan, para mas marami pa tayong matulungan. At syempre mga ka-reload, kung gusto nyo pa ng mga video tungkol sa mga loan application, interest computation, at mga karapatan ng borrowers, please make sure na nakasubscribe ka na and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. And kung nakatulong sa'yo at natuwa ka sa video natin na to, please like and i-share mo na din. So that's it for today's video mga ka-reload. Maraming salamat sa panonood and sana makabayad na tayong lahat ng pagkakautang natin. Iwasan natin ang tapal-tapal system. God bless you all. Bye! Ito yung ating Boya Mini Mic 2 na sobrang ganda ng quality. Sa mga aspiring content creator dyan, sa mga affiliate, dapat meron kayo nito. Ang layo, ayan, ang layo din ng pwede nitong paggamitan. Talaga namang napakalinaw ng boses, di ba? Yan. Check out na lang dyan sa ating description box at kapag may gusto pa kayong i-check out, mag-browse na kayo dyan sa link natin. Magdediretso naman yan dun sa shop app. Yun lang.